Now, let's dig deeper doon sa problema ng produksyon ng Pilipinas, lalo na sa mga probinsya natin. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Sabi niya doon sa comment niya is prioritize daw ng gobyerno yung middleman imbes na maging direct yung process. Now, ito kasi yung nangyari dyan. It's going to be a mixed factor. Okay? Yes, hindi nagawa ng prioritization, but it does not mean hindi tayo sumubok na i-connect yung mga probinsya na kung saan dapat ma-develop. Ano ang pinakaunang infrastructure na lumilitaw para maging develop ang isang probinsya? Unang-una importante, daan. Kasi yun yung way para makapunta yung mga tao doon ng mas mabilis. Yung mga trucks para makapagdala or labas ng products and so on and so forth. Now, ano yung namamayagpag sa mga probinsya na dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng daan? Well, of course, andyan si Kurakot Mayor, Kurakot Governor, so on and so forth. Ano pa yung isa? Yung mga nanununog ng heavy equipments dahil hindi nga nagbabayad ng revolutionary tax. Yes, CPP, NPA, NDF. So, hindi nila pwedeng takasan yung katarantaduang ginawa nila doon sa mga probinsya kung bakit hindi ito maunlad. And another thing, communication. Very important ang communication, lalo na sa age ngayon. Pero anong pinagagawa nila? Sunog ng cell site dito, sunog ng cell site doon. So, ang ending, either hanggang ngayon wala pa silang signal doon or ngayon pa lang sila nagkakaroon ng communication doon. So, yung paglago, bumagal. 'Di ba? Puwera pa, again, yung mga business, yung mga plantation na hinihingan nila ng rev tax. Oh, pag hindi nagbayad, anong nangyari? Oh, sunog truck, sunog heavy equipment, sunog pananim. Ending, wala na nangyari. So again, hindi nila pwedeng i-deny ito as one of the reason. Take note, as one of the reason kung bakit mahirap ang probinsya at hirap din ang buong Pilipinas. Oh, sabihin nyo na naman, red tagging ako. Those are happening sa probinsya at hindi nyo pwedeng i-deny yan. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.